Ang sumasama ang panahon pagpatak ng alas 2 ng hapon. Mabuti nang dito lang muna sa malapit para in case na sumama ang panahon ay malapit lang yung bibiyahin namin pa. O yan na yung pinagagawa nyo. Aba, ang cute ni Mukong. Intro pa lang, iting paldo ka na kagad. So yun na nga mga lodi, pagpasensyaan nyo na kung sa ngayon ay di na muna natin magamit ang bago nating camera. Mali kasi yung nabili kong diving case o sadyang tangalan talaga kung umorder. Di ko akalain na merong iba't ibang klase din pala ng Insta360. Yung case na nabili ko ay iba pala, hindi siya magka-match doon sa camera ko. At sa nagtanong pala kung bakit bumili pa ako ng bagong camera kung okay pa naman yung ginagamit. Medyo nahirapan kasi ako dito sa ginagamit ko kasi kailangan mo pa siyang itutok ng maayos. At di gaano kalawak ang makukunan niya ng video. Tapos pag may katabi ako, di ko na sila mabibidyoan kasi binibilisan ko din sa pagdampot ng mga scallops. Abay syempre, alangan naman na unahin ko pa yung pagkuha ng video sa kanila. Lubog na lang sa tukar ng ako. Kaya napagdesisyonan ko na bumili ng Insta360. Kasi ang ganong camera, hindi mo na kailangan itutok. Hawakan mo lang siya at lahat ay makikita na. Kagaya na lamang yan, kailangan mo pang itutok kay Mukong para makita agad ang pagdampal niya. Waswasinoy! So yun na nga mga lodi, pinag-isipan ko din kung ano ba yung mas magandang camera para mas gumanda din yung pagpanood nyo sa mga video ko. At kailangan ko talagang gawin yon dahil kayo ang nagpapasahod sa akin. Kung di dahil sa inyo, wala din akong sahod dito kay Facebook. Simpleng pag-react at pag-comment nyo lang sa mga video ko ay malaking tulong na po yan sa akin mga lodi. So yun na nga, mabalik na tayo at dito nga ay medyo nahirapan kami sa pagpasok nitong bago naming nabiling pambel. At ayan, tingnan nyo, tatlo na talaga silang nagtulong-tulong para lang pumasok. Kung hindi ba naman mga tanga, mali pala yung numero na nabiling bagong pambel. Yung luma na gamit namin ay 55, tapos yung nabili namin ay 53. Isipin nyo yun, ang layo ng diferensya. At ang salarin, walang iba kundi ang bida natin. Ang iya lang gidabi desisyon na masunod, kundi palpa. Ito kasing ginagamit namin ay masyado ng maluwag. Minsan din na siya sumasabay sa pag-ikot ng puleya. Kaya nasa-short yung pag-supply ng hangin. Kaya dito walang magawa kundi ang mapilitan na lang. Ito ba, dobi kasing layman niya, languyat o kagbabakal bago. Ang ganitong gamit kasi, once na magasgasa na, ay di na pwedeng mabalik at mapalitan ng bago. So kaya another gastos na naman talaga. So mabalik na nga tayo at dito nga ay nag-ready na itong sila papa sa pag-survey. At kung makikita nyo ay medyo maalon pa, pero dahil ibas na nga niya ang bigasanan, abay sa pilitan na lang talaga na magpalaot. Pero dito ay hindi lang naman kami ang nag-iisang sumisid, nandito rin yung dalawa kong pinsan sa bandang unahan lang namin. At dito rin nga nakapagpatakbo lang kami ng isang beses at nagbigay din kagad ng senyales sila papa. Kaya kagad na rin kami pumuesto nitong partners ko at sumunod na din sa paglusong. So mga lodi, sa mga buwan na to magandang bumili ng mga scallops. Kasi sa ngayon ay matataba ang mga laman nila. Dumaan kasi ang malamig na klema ng dagat. Pag malamig po kasi ang klema ng dagat ay napakatataba po ng laman nila. Kaya siguradong hindi ka talaga manghihinayang kahit madami pa yung bilhin mo. At dito nga mga lodi ay napakagandang tingnan ng ilalim kasi napakalinaw ng dagat. Kahit nasa malayo pa yung kasama mo ay kitang-kita talaga. At kung may pating lang na magpapakita ay siguradong klaro talaga kasi napakalinaw ng dagat. Kaso lang dito ay medyo malakas yung agos. Kaya medyo nahirapan din ako sa pag-abante. At dito nga mga lodi, ang napagpwestuhan ng mga scallops ay itong buhangin na may kaunting lumot. At maganda talagang magdampot pag ganitong malinaw ang dagat kasi malayo pa lang ay kita mo na may scallops sa bandang unahan. Kagaya na lamang dito, sa sobrang focus ko sa pagdampot ng mga scallops, yung kalaban pala ay nag-aabang na sa bandang unahan. Pero dahil may natutunan tayo sa pagkarate, abay walang problema yan. Ilabas mo ngayon ang natutunan mo. Wow! Sa mga lodi, yan pala ang binabantayan ng mga nimo ay bugwan po ang tawag sa amin. At napakasarap po niyan gataan. Yung mga tropa ko ay mahilig magluto ng ganyan. Kaso ay medyo mahirap din yan kunin pag di ka sanay. Bumubulosok din kasi yan pa ilalim. So pag hindi mo kagad nawakan ng maayos, pagtatawanan ka lang ng nimo. At dito nga din, sa bandang unahan ay nakakita din ako ng alimasag at nag-iisa lang. Siguro nililigawan niya din itong mga tayo. Naku, wag ka dyan, mahirapan ka lang at matitinig ka pa. Dito ka na lang sa akin at ipamaris kita mamaya sa kamuting kahoy. So kaway-kaway sa mahilig kumain dyan ng tayong o tuyom. Ayan, sa inyo na yan, ito lang sa akin ng alimasag. At alam nyo ba na yung mga tuyom na yan ay isa din sa kalaban naming mga maninisin. Pag yung napagpwestuhan ng mga scallops ay maraming tuyom. At pag ikaw ay natinik, mapapahinto ka talaga muna sa pagdampot ng mga scallops. Pero okay lang din naman dahil saglit lang naman yung sakit niya. Kaso ang problema, pag natinik ka niyan, hindi dali-daling matanggal ang tinik niya. Nababali kasi at nadudurog, naiiwan yung tinik sa yung kamay. At hindi pa dyan, pag nalipasan ng ilang araw at hindi mo nasungkit ang tinik niya, ay nagnanana talaga. Masakit ihawak sa mga bagay-bagay, lalo na pag ikaw ay kumain ng mainit na kanin, napakasakit talaga. At lalo na pagdating sa gabi, hindi ka talaga makakatulog sa sobrang sakit. At dito nga din ay may nakita din akong seers at dahil bawal yan, kaya hindi natin pwedeng kunin, lalo na't may kamera. Pero biro lang, bawal talaga yan silang kunin. So hanggang tingin na lang tayo. At dito nga din, sa may bandang unahan ko lang ay nakita ko din itong tropa ko. At sa una ay nagtaka talaga ako kung ano yung trip niya. At nang nilapitan ko nga at sininyasan kung ano ang nangyari. At ayun, tulog daw pala si Mukong sa taas. Kaya ayan, bumawi yung tropa ko at ipamano-mano yan lang sa pagbira kay Mukong. Ano man yung pinagagawa nyo. At dito nga din, yung sa tropa ko ay puno na yung lagayan niya. Pero yun sa akin, ayan, nakipagbardagulan pa kasi sa mga nimo. At dito nga din mga lodi, sa di kalayuan ay biglang umina ang pag-supply ng hangin sa aking boss. At ang akala ko ay yung sa akin lang, pati rin pala yung sa tropa ko. Kaya dito ay tinali ko na lang ang aking kuha at dumandaan sa pag-ahon. Pag ganitong mahina kasi ang pag-supply ng hangin mga lodi ay napakasakit sa ulo. At dito ay sabay kami ng tropa ko sa pag-ahon. Ito na yung resulta ng bagong bili na pambelt. Bakit kasi hindi pa siniguro sa pagbili? At pagkaahon nga namin, ayun, tumatalon-talon daw yung pambelt. Hindi makasabay sa pag-ikot ng puliya. At dito pagkaahon namin ay nakaramdam kami ng gutom kaya nagkilo na muna kami nitong mga scallops. Pero yung plano sana namin dito ay isda sana yung kikilawin namin. Kaso lang yung tagadala ng pana ay palpa. Walang may nahuling isda kaya itong mga scallops na naman ang napagtripa na ulamin. At ayan, tingnan nyo, sa dami ng scallops pero pati yung tinae dinala pa sa pagkilaw. So tara mga lodi, kain tayo, kinilaw na scallops yung ulam. So kaway-kaway sa mga mahilig kumain dyan ng kinilaw. Itong mga scallops naman ang tikman nyo at mapapawisil kayo sa sarap. At dito nga niya ay nakakapagtaka, di kumain yung bida natin. Ayan, tingnan nyo, okay lang saya sa likod. Himala. At dito nga mga lodi, after namin kumain ay bumalik pa kami sa pagsisid.
kaso di na ako nakapag-video pa. Kasi sa mga oras na ito ay nasa bandang alauna na. So gaya ng sabi ko, pagpatak ng alas 2 ay umaarangkada si hanging amihan. At kung makikita nyo ay medyo madilim na yung kalangitan, umuulan na nga ni sa mga oras so, na yan. So mga lodi, after ng ilang oras sa ilalim ng dagat ay ganyan kadami ang nakuha naming scallops. At dito rin nga ni ang pagbiyahe namin ay balasbas sa mga alon o yun bang tagilid sa mga alon. At alam nyo ba na ang ganitong pagbiyahe ang delikado, yung tagilid ang bangka nyo sa mga alon. Naalala ko pa ng baguhan pa lamang ako sa pagpalaot, kinakabahan talaga ako pag ganitong pagbiyahe. Feeling ko kasi ay matitiklop yung bangka na sinasakyan namin. Kaya napapaisip talaga ako na paano kaya pag nangyari yon. Nako, pating at bukno makikinabang sa katawan namin. At may isa pa na mas delikado dito, yung pabor ang pagbiyahe nyo sa mga alon. O yung bang sumasabay ang bangka nyo sa mga alon. Ina mo lang daw mahilwa ang tinae mo kung ibuslog ang inyong ginasakyan. So kaway-kaway sa mga batang isla dyan, alam ko na danas nyo din ang ganyan. Pero sa una lang naman, pag nasanay ka na, wala na, normal na lang sa'yo ang lahat. Kagaya na lamang dito, normal lang ang matumba. Ayun, sa pool, hala, bumangon ka. Yan ang sinasabi ko sa inyo, na pag di mo na balance ang katawan mo sa paglakad sa mga shell na ito, alam mo na ang mangyayari. Buti na lang kung ganyang matumba ka lang. Paano kung magbulid-bulid ka pa dalo? Maiyawan kagidisip sang imo mga bukol. Kaya kami ang diskarte namin pag ganyan ay tinutulak namin para di ma-outbalance yung mga nagbubuhat. At nga pala mga lodi, ito ang sinasabi ko sa inyo na pag may buyer o bumili ng mga shell ng scallops, another income na naman. May isang umorder kasi sa amin, nag-PM siya, nabibili daw siya ng mga shell at padidikitan daw nila ng mga talaba. So kwartang lino na naman mga lodi, pero wala tayong income dyan dahil yan ay para lang sa mga nanay na taga-proseso ng mga scallops. At ganoon na din sa mga kabataan para may pangbaon din sila. Alam nyo ba, sa totoo lang, napakasarap talaga sa pakiramdam na makita mo silang nakagiti. Masaya silang may income na naman kahit pang kapi-kapi lang. Dito nga sa amin, pag nagproseso sila ng mga scallops, sayang-saya talaga. Lalo na pag ginabihan, grabe yung tawanan nila kasi tanging kape na lang ang panangga para lang mawala yung antok. Pero huwag kayong mag-alala dahil dito sa amin